Bay, suway ra gud ni. Gamay lang. Lingaw ni ba? Makarelax. Makapawala sa problema. Unsay gingon nimo bay? Illegal na nga droga. Makadaot na sa lawas ug panguna-una. Sayang imong kaugmaon kung magpadala ka ana. Sus, tuo ka man. Uy, nadakpan da si Mario? Di man gud mo undang sa paggamit og pamaligya og illegal nga droga, bisan kapila nagisaway. Bugot nga nagpahinumdom ang Philippine National Police nga ang paglikay sa illegal nga droga muyawi sa luwas nga kaugmaon. Walay lugar ang droga sa atong komunidad ug ang pagsupak sa balaod may tukmang silot. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Day. 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 Kung ikaw usa ka biktima sa gender-based harassment sama sa pagpanghasi sa kadalanan, online, trabahoan o eskwelahan, lakip na ang pagpanghipo, pagsitsit, pagpanginsulto ug uban pang malisyosong binuhatan. Hinumdumi nga aduna kay katungod sa pag-report niini sa hustong mga ahensya sama sa Gender and Development Office, Philippine National Police ug uban pa. Ayaw kahadlok ug ayaw paghilom. Protektado ka ubos sa Republic Act No. 11313 nga giila isip Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act. Ang mga mulapas ni ini magaatubang sa hustong silot subay sa gilatid sa maong balaod. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Ang HIV/AIDS mahimong malikayan. Una, magamit og kondom alang sa lalaki o babay panahon sa pagkighilawas. Ikaduha, magpatest sa HIV o uban pang sexually transmitted infections kon STIs. Ikatulo, voluntaryo nga magpa-medical circumcision alang sa kalalakinan. Ikaapat, magamit og pre-exposure prophylaxis. Ikalima, magkat-on sa tinuod nga impormasyon bahin sa HIV. HIV/AIDS, likay, makigbisog, magpatest, mag-amping. Ang maong pahibalo hatod kaninyo sa DevCom intern ug ning Sibyaanan. Hala, tabang! Disgrasya! Nakaligis og iro! Pahimangno sa tanan ang pagpasagad ug pagbiya sa mga iro sa kadalanan usa ka seryosong isyu nga naghatag og peligro sa katawhan ug sa mga hayop mismo. Ang atong dakbayan sa baybay naglusad sa City Ordinance No. 09 Series of 2020 o Responsible Pet Ownership in Homes. Ang tumong sa maong balaod mao ang pagpanalipod sa mga hayop, pagdakop ug pag-atiman ug pagpabakuna ug pag-amping niini. Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED interns ug ning Sibyaanan. Uy, nindot lagi sa gula natog mga kinabag-ong movements, no? Unya, i-remix na nato ang music. Hala,
Nasayod ba ka classmate nga kining atong tradisyonal na mga sayaw sa maning karinyosa nagdala sa kulturag tradisyon gikan sa nagkalain-laing komunidad sa atong nasod. Busa, ang pagpabilin sa orihinal na konteksto niini importante kaayo. Atong ipreserba ang atong mga tradisyonal nga sayaw. Ayaw kini sa guli o ilisdi og dili angay nga mga steps ug dance movements. Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED Interns ug ning Sibyaan. DYD sigid ko. Ikaw sabha, radyo kalambuan gyud na. Ako si Aleli Villosino, ang Vice President for Student Affairs and Services. Para nako, DYDC FM jud ko. Ikaw sa ba? Radyo Kalambuan jud na. Estudyante ka ba sa Visayas State University of VSU? Aniya na ang programang Alang Gayud og Tungod Kanimo. Serbisyo Estudyante. Only here at TYDC FM 104.7, your development campus radio. Matag Huwebes, alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Usa ka oras nga pakig-uban alang kaninyo nga gipanguluhan sa University Student Services Office o USO ug sa Dean of Students para lang imong mahibaluan ang imong katungod ug mga pribilehyo isip usa ka estudyante sa VSU. At tangi, Serbisyo Estudyante. We are number 104.7 DYDC FM. Mga higala, welcome sa atong programa karong buntaga, ang Serbisyo Estudyante. So kung adaw na kamoy mga pangutana, pwede mo mag-text sa atong mga number 0945-8539549 o 0921-410-5070. And also sa atong Facebook Live, pwede mo magpadangat sa inyong mga pangutana, comment sa comment section sa atong live. So kung wala pa mo naka-follow, i-search lang sa Facebook at VSU DYDCFM 104.7. O palihog na lang sa dog paki-follow para updated mo sa mga igawas pang programa ning atong Sibyaanan. So karon nga morning mga higala, alain usab nga eksperto nga atong ikauban karon para hisgutan ang Anti-Hazing Act of 2018 or the Republic Act number 11053. So karon mga higala atong makauban si Attorney Karen Abigail S. Monteron, Director for Legal Affairs and Services sa Visayas State University. Good morning, ma'am. Good morning, attorney. Good morning, sir. So, ma'am, ang atong topic karon is about Anti-Hazing Act of 2018 or the Republic Act number 11053. Unsa man gini siya, ma'am, nga balaod? Actually, the Anti-Hazing Act of 2018, it was the amendment or the revision of the Anti-Hazing Act of 1995. And then, sometime in 2017, I'm not sure, but a student from the UST died through hazing. It's from the UST School of Law. That's why, after his death, it was amended during 2018. So that is the Republic Act number 11053, which is the what we followed now. So what's the difference, ma'am, sa anti-hazing of 1995, di ba? Kaya amendment naman siya. Yes, ang anti-hazing naman god 1995 is dili siya stringent kaayo or dili mas higher ang penalty sa 2018 kontra sa 1995, and then naay mga provisions nga gipang amend like ang penalties ni increase to reclusion perpetua na or the life sentence or life imprisonment. Ang kanang specific na pod apil na ang mga officers sa kanang fraternity, mga alumna members if naa sila pag conduct sa hazing. So in short, ang 1995 nga law murag
what murag unsa na siya ma'am? Murag regular ang Dili kasi man siya murag- kan naagyapon siya penalty, pero- but dili siya higher kaayo ang so murag controlled lang or Ah. something and ano. then daghay gipang add like specific na gyud unsay hazing, unsay mga acts sa hazing, and then mas broader na siya kay naay gipamota nga kanang example unsay hazing but gibutang sa law nga naay phrase nga but not limited to. So any type nga kanang physical activities, actually any physical or psychological activities nga resulting to suffering, harm or injury sa kanang neophyte, sa recruit or member sa fraternity, sorority or organization, and then pwede po siya kanang bisag mga sexual harassment basta mo result siya to kanang demeaning, ma-demean siya, ma-debase, ma-embarrass, ma-degrade, or ma-abuse ang ato neophyte, ang member, ang recruit. Unya, usa siya sa requirement for them to be accepted or to be admitted to the organization, fraternity, and sorority. So kining mga fraternities ma'am, sororities or mga organization, nag-emphasize man gyud siya sa networking or social networking or the community service, pero unsay mga sayop nila ma'am nganong naabot man ani nga punto? Actually, I'm not sure if in BSU na siya, pero so far atong amo nga time, which is dugay na siya. And then one of my kaila mo mention nga although wala siya because of marag in practice ko no anaon ko no nga wala ni hazing. Oo, Wala gyud hazing sa sa initiation rites wala gyud hazing and all. But in reality dili man gyud siya mawa. Because diba sa una na hazing ana mura maguna siya murag requirement na lang siya. Oh, pero supposed to be gyud dili gyud siya pwede. Bawal gyud ang hazing. So ang sa anti-hazing law bisag bayag wala ka ni commit or dili ikaw ang example dili ikaw ang nagpaddle, dili ikaw ang nihimo gyud ana nga hazing nga mga violation nga kanang constitute og hazing, as long as naa kay knowledge or kung kabalo o na present ka ngadto then wala kay gibuhat nga acts nga kanang ipastop siya, pwede ka mo kamalayable. So mao na siya ang sa hazing mangod sa una is in default dapat ka turang ni participate. But then sa karon bisag wala ka ni participate or wala ka kabalo, bisag wala ka kabalo pero didto ka. Witness ka sa conduct of hazing. Unya wala kay gibuhat nga ma-stop siya during that time, pwede na kamalayable or ma-accountable. So same with ang sa penalty ma'am, same with nagbunal or No, mas kuan lang gihapon? It depends man good kay kanang by grade man good ang offense, by grade pod ang penalty. Example, if ang hazing kay nakamit siya unya ang katong persons nga ni plan o ni participate sa hazing, then as a consequence sa hazing ni result siya to mutilation, to rape, murder. Example lang na siya ha. Ang penalty niya is reclusion perpetua and a fine pagyod of 3 million. If ang kuan lang is sa tanan persons nga ni participate og ni plan pero wala to nga consequences, unya tanan persons na apil ana ang iyaha penalty same gihapon reclusion perpetua pero 2 million na ang fine. And then ang next is kung officers ka and then ni adtupog ka, ni participate ka or ni na present ka ngadto nya wala kay gibuhat, maupod. Kung ang imo participation lang wala ka didto pero ang imo gibuhat is imo gi-induce or nidani ka og lain taw or ang recruit imo gidani nga mo participate kay bisag kabalo ka nga na hazing, nagyapon na penalty.
Ang mga present pod nga mga alumni bisag dili tagangari kanang mga kanang dili resident nga members, ang kanang officers or former officers anya didto human kanang bisag wala sila kabalo pero present sila anwa sila gibuhat nahagapon sila penalty liability. Ang mga officers sa tawag ini ang officers pod ana na po liability, ang mga faculty advisors na po siya naagihapon. Kung pagbuhat sa hazing ang faculty advisors wala sila ni stop. Pagkakita nila nga na hazing daay na conduct, wala nila gi-stop, o ba sila gibuhat, pwede gihapon sila malayable. So ing ana ka kuan ang anti-hazing karon sa law. Even ang lugar ma'am nga gikuanan sa initiation rights. Yes, kay bisan sa tag-iya sa balay or nga na. Basta kay ang kuan manggod sa supposed to be before manggod ka mo conduct og hazing, dapat mo submit ka og written application sa school authority nga kanang representative or asang isubmit. Dapat mo submit ka written application within not later than 7 days. And then kanang written application ibutang nimo ang name, ang time, ang date o ang place kung asa ang i-conduct ang initiation rights. Isuwat pod nimo ang mga names sa mga recruits, sa mga neophytes o sa kanang mga members nga mo appeal. And then mag-submit man sad gyud sa written application o kanang notarized undertaking nga walay mahitabo nga mga initiation mga hazing sa initiation rights. So basically bisan pa og unta example is sa inyo habalay sir. Example sige kita na sa inyo habalay. Ang imong parents wala kabalo nga na hazing. Pero naa sila ngadto unya wa sila gibuhat. So maapil sila. Gihapon. Pero dili sila same og liability sa or penalty nga i-impose. Basta ang ipakita lang yun nila nga at the time nga nakabalo sila nga na hazing na nakamit, dapat gipastop nila para wala sila liability. Same with the faculty advisors. Stop nila or kung wala nagpatuo, report na sila. Sa authorities. Kay kung dili na nimo buhaton, mao nang malayable ka. Kay mura ang gawas ana is prima facie kuan man na nga ni consent ka sa nahitabo na noa or naakay knowledge sa hazing nga nahitabo. Okay. So kini bang fraternity ma'am or kining sororities unsa ba ni siya ma'am? Say tawag ani oy. Mura ba ni karapatan ba ni siya or privilege pa or unsay kuana na niya? Actually, ang sa paghimo o kanang mga fraternity or sorority naa man na sa constitutional nato, di ba? Freedom to make organization or to be a member of organization. Pero ang pag-grant ana kay di ba mo pa-apply man ka or magpa-recognize man ka, example in the school or in the community. If mo submit ka og application nga i-recognize ka as a legitimate fraternity, sorority, or organization in school or in the community, it is with the prerogative or privilege lang na siya because depende man na sa university is depende sa school authority nato. With the with the community is sa barangay, which is the barangay captain or the mayor. Kay naa man pud nay mga requirements or guidelines kung unsaon nga mahatagan mo or ma-recognize mo. So kana siya dili siya although right ang pagpa-member, pag-form, pero ang pag-recognize niya is privilege which is given to the school authority or the mayor in the community or the barangay captain. Basta lang pod mo follow sila sa guidelines nga ihatag sa school authority, sa municipality or the barangay. Kay naaman po na sila ipasubmit ng mga documentary or requirements or guidelines. So, ingana gud ay mga higala, no? So, nakahinumdum lang ko pagka high school na mo. Actually, daghan nag-recruit na ako because pero wala jud ko ni kuan kay murag mo jud akong kahadlukan kanang initiation rights nga paddle. Pero nami group sa una nga kanang tawag na mo bro brothers
Pero na-alert dayon ang eskwelahan nga unsa man ni siya namoy nga ni fraternity ba ni ninyo. Ko wala ma'am kuan rin namo kana murag group lang. Kuan unsa mo gyud rule sa eskwelahan ma'am or sa university? Pwede ba nila pa-stop na siya or kung dili mo to nga mag-stop sila, pwede ba sila tanggalon diha sa university or sa Actually, manggod, sa law manggod, especially with the implementing rules and regulation, dapat manggod na ay monitoring ang university sa mga organizations. Kaya di lang manggod siya fraternity, sororities, and organizations Yes, ma'am. manggod. So, dapat manggod na sila monitoring kay bisan pa og example katong sa imuha manggod sir is, di ba, kanang dili man jud mo ingon nga fraternity, mura grupo-grupo lang. However, ang kuan magud na is depende sa ako as on my side is depende man kung how broad or unsa kadaghan ang members ninyo. And then if mo appeal ba mo mga school activities on og off campus kay sa kuan manggod ana if example if off campus or on campus and then sa inyong activities na ay mga accidents malayable man si school because under man mo sa school. So mo nang kailangan jud na ay monitoring sa school for the organization. So ang bahaton ana kung dili mo recognize sa school kay wala mo na ikuan sa application katong mga guidelines or requirements, dili jud mo legitimate nga organization. So naay responsibility sa school to regulate or ipastop mo if makita niya nga although murag sa inyo ha siguro is binarkada lang nga grupo but the way ang inyo mga overt act like naamoy mga activities na kamulang grupo nga mang-invite mo ana pwede man siya ma-interpret as usa mo ka organization pod. So depende po na case to case basis na sa ako tanaw ka ng circumstances ayan na. Oh, okay. So dili dili siya automatic nga kuan mga higala no. So sa mga naminaw karon ma'am, ako lang ikuan initiation rights dili siya automatic na ay paddle or pwede ba na siya legally makandak siya legally? Actually in the law initiation rights manggod means kanang any activity except hazing para sa kuan na siya tends gani or requirements para mahimo kang member sa organization fraternity. Pwede man ka mag-initiation rights basta wala lang yung hazing nga mahitabo. And then ang initiation rights po dapat legal po siya o valid like nananghid jud sa kanang school kung sa BSU is sa school authority nga mag-conduct mi ana. Kay kung mag-initiation rights and then wala dayon mo nananghid sa university, ma-reliable man gihapon mo. Hasta tong mga nangapil. Kay naamay guidelines sa law nga kung naay initiation rights katulagi maghatag og written application, ipamutang kung asa, kanusa og kanang kinsay mga appeal and then dapat manggod i-grant siya sa school authority. And then dapat manggod niya ang kanang initiation rights after the submission gani sa application. After the submission kay today submit og application kay dapat not later than 7 days man na. Kanang dapat i-post siya sa bulletin board sa mga fraternity, sa sorority o sa organizations kay required po sila nga kung naa sila ang mga fraternity, sorority o organizations dapat na po sila on bulletin board. I-post nila diha og 2 conspicuous places within the university ang kanang ila application yung maghimo sila initiation rights. And then, tangtangon lang na siya 3 days after the initiation rights. So, di pwede siya magdugay no nga ang initiation rights pod is dili siya dapat mo dugay of more than 3 days. So pwede ra mga 2 days. Pero dapat yun nga naapoy sa school, dapat naagyoy at least 2 representative from the school ug napoy faculty advisor. Kay sila man ang mo tan-aw. I'm not sure kung mauna ang ginakuan nila pero supposed to be na apoy duha nga mo tan-aw present gid ngadto sa pagkandak sa initiation rights kay mo tan-aw sila wa by hazing nga nahitabo and then after ana mahimo sila report sa school authority nga mao na nahitabo atong initiation rights. What if ma'am kuan gipapirma ang mga members nga murag nag-agreement nga pwede ang hazing? Okay na ba na siya? Dili sa murag kuan man na dayuban days akong kuan nga murag
waiver. Murag kuan. ka na nga waiver nga any kaan Kay murag murag something di like man jud ka mahimong full pledge nga member kung di jud ka moagig sakit. What if papirmahon sila, ma'am? dili pod kay kanang sa bisag sa law nakabutang man nga waiver or consent sa mga recruit of neophyte, dili gyud siya pwede nga depensa sa katong mga members or sa fraternity in case magkuha na sa court, mag-file na o sa court og complaint kay naay hazing. Onya ilaha idepensa nga dili na man mi waiver nga gipapermahan ng recruit or neophyte kay notarized man nga dili sila mo file og kaso. Mao man na siya dili sa mo file og kaso nga or ang ilaha mga family di mo file og complaint against namo nga kunay hazing. Ni ana ang sa balaod nga dili siya pwede. Dili good. Dili gyud pwede ang waiver or consent. Di gyud siya pwede nga depensa. Basta naay hazing automatic gyud na nga kanang dili gyud na pwede ang waiver. Bawal gyud ang waiver. So bisang pag magpapirma ang mga sorority members sa tanan present or sa tanan neophyte or recruit nila unya naay usually maabot ra mo kung nagreklamo no kung naay ma-hospital. Kana man jud na dili man jud na nga kanang kutay na aray na sakitan kung makaya pero kanang ngara naman na maabot og mga complaint kung naanay ma-hospital or si ko na mamatay ngara naman jud na. So dili jud makadepinsa sila gamito nila kana siya nga or ang kanang kami tanan sila nga ri nga mga recruit or members kay na napadulan ana. Kay supposed to be kung kuan jud is kung istriktohon nato kung pwede ra gani mo kuan sad si kuan niya apila na lang medical certificate. Sana. Para kuan. Pero bawal jud siya. Mo jud ako ikuan bawal jud ang hazing. Kini attorney no, di pa strengthen man ang anti-hazing atong 2018. Ngano kaha nga diha pa man. Kay di ba na naman siya daan gid nga kuan. Ngano ka nga ingana man nga sa 2018 pa man naabot naman siya 2018. Kay actually ang dili man jud ko makakaon na sa lawyer no pero ang mohimo man gud sa law nato is the Congress, the legislative department. And then sila man gud na ang mo craft man gud na sila law based sa unsay needs sa society or unsay kuan kan society. Example, daghan naman no ana kanang sa anti-hazing is na kay tungod atong prior anang 2018 na ba ito yung mga nangamatay po tungod ng hazing. So mo nang nahimo siya na craft siya based ato sa mga facts or circumstances mo nang sa before sila maghimog law kung makabantay mo sa Senate or sa Congress na ana sila pang tawagon nga murag pang invite kana murag hearing nga ibutang nila in aid of legislation kay base man gud ana usa sila maka-craft og law. So katong 1995 because of katong mga fraternity nga katong naay mga nangamatay pero katong magong 2017 kanang marang ako manggod kan ato is that's why na amend siya gyud ang 1995 because ang katumanggong sa 2017 if I'm not mistaken kay muratog na viral man gito na balita gito because ang namatay ato is UST law student. And UST is a big kanang university. And then law school law kuan pagyod law student pagyod. So ato nga time manggod ang mga na-appeal actually sa complaint is sa dean itself. Ang katong tanan mga ang faculties, ang kanang mga members gi-appeal pod og file og case ato ang mga members. So dili ra gyud ang katong ni conduct sa hazing but also the members and the faculty sa School of Law nga members pod or appeal pod atong nga time. But if kanang makakuan mo is wala sila na appeal na liable, na appeal sa liability. Ang katurag yung dito sa katong ni kamit ra gyud sa So mao nang sa aqua is mao nang gi-amend nila kay sa nga specific yun nila nga bisang pagwa kay labot naara ka dito ni tan-aw pero present ka sa pagkamit sa hazing, malayable naman ka.
Mas gipakusgan pag dining kuan ma'am no. So, bisan pag ningato ka nagtanaw-tanaw, unya nakita ka na hazing, unya wala kay gibuhat, malayable na ka. Bisan pag dili nimo madipinsa nga wala man ko kabalo, ni ari ra man ko kay naay initiation rights pero wala ko kabalo nga na hazing. Dili na pwede nimo madipinsa. Ang imo ra jud madipinsa is if naa kay gibuhat. So, Except kung wala kay nabuhat because ang imuha pod life is at rest pod anang mura time. gitreatan kanila nga ingani mo kana pwede nimo dipinsa. Pero kung wala lang and then mura ra kag ni tan-aw ra jud is kanang mura man ko siyang ma-prima facie evidence nga knowingly kabalo ka nga naay hazing. So imo na kailangan i-rebut. Nga ebidensya. Automatic man siya nga prima facie evidence. Okay. So, mga mga higala ha. So, sa mga plano diha nga mag-create og organization or unsa man diha nga grupo, kinahanglan gyud nga legal ang kuan attorney. So, para dili siya walay magproblema. And also, avoid na sad ang hazing. Yes. Kay bisag walay hazing basta wala mo na nanghid sa university, nagkanak mong initiation rights, bawal gihapon na. Gihapon liability. Ang members tanan members og officers ana nga fraternity sorority nga nakabalo nga na initiation rights then wala sila nananghid sa university or nag-inform katong ni submit og mga application, malayable gihapon sila kay dili man to valid ang ila gibuhat, illegal man to. So in registering sa name sa organization attorney na ba yung requirements sad nga actually, sa law, ang giingon is dapat mag-create o guidelines ang school or university. So, I'm not sure with VSU kung naa siya ana. Pero sa law itself, ni ana gyud nga dapat si school or university maghimo og own guidelines nga mo pattern siya or mo inline siya sa anti-hazing nga IRR. So, dili ko sure as of the moment if si VSU na ana. Kay ang sa ato manggod law is general kayo applicable sa tanan. Sa tanan siya. Especially sa university. But then sa kuan manggod is naamanggoy mga special circumstances nga dapat i-consider sa university. So dapat mag-craft ang university og own guidelines. Pero dili lang po siya dapat mulapas sa unsa naa sa law. Dapat in line na gyud siya. With the kuan kay general man kaayo ang law sa unsa ang gibutang naman sa law is dapat kanang kung naay daan nga fraternity sorority or organization is mo submit na sila sa tanan names sa kanang members sa kanang sa officers kay names and places asa nila resident nila and then sa bag-o manggod kung naay bag-o dapat manggod mo apply sila or magpa-register sa school. Mao ra gid ang gibutang sa law. But wala gibutang sa law unsay guidelines nga unsa may dapat para mahimo kang legitimate fraternity sorority organization. Wala man gibutang. So si university dapat na guidelines about ana. Okay. So unta klaro na mga higala no. Og sa akong laing pangutana ma'am, unsa may main goal aning Anti-Hazing Act of 2018? Pero usa na nimo tubagon, mubalik ta mga higala pagkahumaning pipila ka pahinumdom. Ga, tara na, maadto na to sa work. Uy, ga, nganong wala man ka magsuot sa Filipino-inspired nga sinina? Nga Lunes man ron. Formal og pangtrabaho man gihapon ni ahong gisulot. Kay baw ka, ang pagsuot niini makatabang sa pagpreserba o pagpromote sa kulturang Pilipino. Ang Civil Service Commission kung CSC nag-implementar sa Memorandum Circular No. 16 diin ang mga government employees giauhag sa pagsulot sa Filipino-inspired nga mga sinina isip pagsunod sa Philippine Tropical Fabric Law kung PTF Law matag ikaduha o katapusan nga Lunes matag bulan. Ipasigarbo ang mismong ato suoton ta ang barud saya tatak ni Pilipino. Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED Interns ug ning Sibyaanan. Maring, mag-zumba na ta! Mga higala,
Nasayod ba kamo nga ang pagsayaw adunay daghang benepisyo? Pinaagi sa simpleng paglihok-lihok sa balay o pag-apil sa Zumba sa barangay, makabenepisyo atong kalawasan niini. Ang pagsayaw makatabang aron mahimsog ang kasing-kasing, makapawala sa stress ug makapalig-on sa mga kabukugan. Walay gipili ang pagsayaw, bata man o tigulang, pwede kini para sa tanan. Busa mga higala, uban sa duyog o ritmo, mag-Zumba na ta! Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED Interns ug ning Sibyaanan. Day. 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 Kung ikaw usa ka biktima sa gender-based harassment sama sa pagpanghasi sa kadalanan, online, trabahoan o eskwelahan, lakip na ang pagpanghipo, pagsitsit, pagpanginsulto ug uban pang malisyosong binuhatan. Hinumdumi nga aduna kay katungod sa pag-report niini sa hustong mga ahensya sama sa Gender and Development Office, Philippine National Police ug uban pa. Ayaw kahadlok ug ayaw paghilom. Protektado ka ubos sa Republic Act No. 11313 nga giila isip bawal bastos law o Safe Spaces Act. Ang mga mulapas ni ini magaatubang sa hustong silot subay sa gilatid sa maong balaod. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Bay, suway ragod ni. Gamay lang. Lingaw ni ba? Makarelax. Makapawala sa problema. Unsay gingon nimo bay? Illegal na nga droga. Makadaot na sa lawas ug panguna-una. Sayang imong kaugmaon kung magpadala ka ana. Sus, tuo ka man. Si Mario? Di man gud mo undang sa paggamit og pamaligya og illegal nga droga, bisan kapila nagisaway. Bugot nga nagpahinumdom ang Philippine National Police nga ang paglikay sa illegal nga droga muyawi sa luwas nga kaugmaon. Walay lugar ang droga sa atong komunidad ug ang pagsupak sa balaod may tukmang silot. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Hala, tabang! Nino disgrasya! Nakaligis og iro! Mangno sa tanan ang pagpasagad ug pagbiya sa mga iro sa kadalanan usa ka seryosong isyu nga naghatag og peligro sa katawhan o sa mga hayop mismo. Ang atong dakbayan sa baybay naglusad sa City Ordinance No. 09 Series of 2020 o Responsible Pet Ownership in Homes. Ang tumong sa maong balaod mao ang pagpanilipod sa mga hayop, pagdakop ug pag-atiman ug pagpabakuna ug pag-amping niini. Ang maong mensahe hatod kaninyo sa BKED Interns ug ning Sibyaanan. Ako si Glenn Pajares, Vice President for Planning and Development. Para nako, DYDC FM gyud ko. Ikaw sabha, Radyo Kalambuan gyud na. Alright, ang atong oras alas 10:40 na sa kabuntagon og balik ta sa atong tulumanon ang serbisyo estudyante o mga higala o sa kasamtangan atong gihisgutan ang mahitungod sa Anti-Hazing Act of 2018 or the Republic Act number 11053. So balik na ma'am sa akong last nga pangutana. Unsa man to main goal aning anti-hazing law? Para ra ba ni siya sa mga students?
Actually, ang main goal gyud sa anti-hazing law, ang sa anti-hazing law, gibutang niya is fraternity, sorority o organization in the school, and also the organization, fraternity, and sorority in the community. So tanan na nga whether in school or in the community, like in the barangay or municipality, ma-applyan jud aning anti-hazing law. So basically more on nga rin gyud siya sa pagkandak manggod sa initiation rights. Ang kanang gi-amend ang 1995 because ang nakabutang sa 2018, ang goal gyud niya or ang purpose in amending the 1995 is to strengthen the anti-hazing, to give rules to the conduct of the initiation, o dapat tanan organization, kanang organization fraternity o sorority is dili jud mo kamit og hazing in their initiation rights. Kay nakakuha mag sa comment na ma'am nung na-trigger lang ni because estudyante man ang kanang victim. So mo to nga murag nag-focus lang gani siya sa mga estudyante. So tanan siya. Yes. Actually, more on siguro ang naka-comment ang mga tao na nga this is for the student basically because tanan manggod nato nga makita nga na victim of hazing is students. Like tanan nga mga namatay because of hazing is mga estudyante sa mga known universities or schools, katong uban na kito katong PMA, mga so mo nang ang mindset siguro sa mga tao is for the students only, but the anti-hazing is dili lang gyud siya for students. Even if dili ka students, basta na ni-appeal kag fraternity, sorority o organization nga naa sa community, not in the university, onya nay makamit nga hazing, pwede ra gyud ka makareklamo. Kaya ang gi prohibit ani or ang gi penalize man sa law is the act of hazing man as a requirement to be admitted in a fraternity, sorority or in an organization. Okay, so speaking of kanang initiation rights, ma'am, unsa man di mga klase sa initiation rights nga pwede lang kay namo koy isunogon diri kanang coin dress kamot. Unsa man mga kuan, ma'am? Actually, ang sa law, ang giingon, initiation rights is any practices, ceremonies, or rituals nga ginabuhat sa usa ka organization, fraternity, and sorority para ma-admit ang usa ka recruit na fight. But dapat sa ako ani is sa law manggod na manggod anti-hazing. So basta lang ang tanan initiation rights dili makakamit og hazing, which is broader na karon, pwede ra. O dapat lang po kung within the university ba or in the community, dapat legally nga conduct siya. Like katong dapat na application to conduct the initiation rights. So kana lang gyud siya. Pwede man gihapon, ma'am, attorney, no, kanang community service. Yes, kay ang gikuan man sad good sa gibutang pod nila is supposed to be i-encourage sa mga fraternity, sorority o sa organization, i-encourage sila nga mo-conduct sila activities for the holistic growth or development of the members, and then mo-address sila to the kanang more current issues sa society. So, pwede na ang kanang mga community service. Okay. So, mas maayo pa na siya. Makatabang pa ka sa community, di ba? Kini, attorney, namo ko'y mga myth ba or kuan tinuhuan nga importante kayo mo sud ana para sa academic support or para sa imong security. So, tinuod mo na siya, attorney, nga kuan. Dili ko sure because although bisag pag-college na ako o pag-law school na ay nang-invite, kanang talawan mangguko og kanang actually talawan mangguko og mga paddle. So although ang maana ang mga mang-invite nga, wala lagi ana like kanang tan-awa, wala ra kanang chika-chika ra daw ana pero mahadlok mangguko unya kanang naka-promise ko sa kumama ana nga
bisag atong pag-college nga before gyud ko nag-college nga bisag unsaon dili gyud ko mo appeal og mga ana nga organization. Because I'm not sure karon nga time pero sa amo ka time. Murag tigmo na kayo pero sa amo nga time manggod na na-instill na manggod sa ako ang mind niya naa gyud ng padling. Sa tanan initiation to be a member of the kanang sorority. So maura gyud na ako og i-instill sa ako mind nga dili ko ganahan masakitan. So mao nang wala ko ni appeal. So I'm not sure pero I have friends or acquaintances nga moingon nga ma-appeal sila ana because of the kanang connections. Yes, especially if mo graduate na daw ka kanang daghan man gud ang mga members sa fraternity or sorority and then at some point mutabang sila nimo especially if makagraduate na ka and you will have a hard time finding a job or work. Pero I'm not sure if applicable dyan na siya all the time. Oo. So wala siya mga higala, no? Ma'am, guning, before paso, bisan sa high school pa ko mag-unite tinuan niya. Sulod diri kay, for security or tabangan ka na mo, o magka-problema ka financially. Kaya lifetime membership na siya. Murag siya lifetime membership lagi. So, murag wala gid siya na kuan sa ako. Kuan nga mo appeal. Pareho po ni mo, attorney. Hadlukan po masakitan. With attorney, sa pagkakaroon, na ba kay ma-advise sa mga magsugod pa lang og form sa usa ka organization or fraternity? For the VSU community, katong mga existing fraternity, sorority, and organizations, if you organize an initiation rights or mo invite mo og mga new recruits or members na dapat ma-continue ilang membership or kanang mga neophyte, if ganahan mo recruit, ay i-follow lang yun ninyo ang guidelines nga giset sa law and in the university on how to conduct initiation rites kana ra gyud. And then sa katong mga gusto mag-form kay pwede man jud bisag sa anti-hazing law na amang gyud gibota nga all new or kanang organization nga wala pa na register or na recognize sa university, pwede ra man gyud mag-form pero mo follow sila sa guidelines nga gihatag sa university para ma-recognize sila. So I think if ganahan ka if I'm not mistaken, if ganahan ka ma-member or ma-recognize as an organization, fraternity and sorority in VSU, I think it is under the USO. So, ngadto lang sila mo duol, mangayo sila unsay requirements or guidelines kung kanang how to conduct initiation rites or how to kanang magbuhat og new organizations in the university. So, ato lang sila kung mag-form sila. Kay naman ay ang sa law itself na naman nga dapat na ay guidelines ang schools or ang community on how to kanang form an organization. So, si VSU naagyo na siya guidelines. But ang guidelines sana is naa sa USO about katong sa membership gani sa mga students organization, students organization nga gi-recognize sa VSU. So, naa nga to ang guidelines on how to form a new organization nga i-recognize sa VSU. Naapod nga to ang dapat guidelines sa mga existing nga i-follow dapat sa mga existing nga fraternity, sorority o organization. Okay. So, yan mga higala sa mga naminaw karon, sa mga proud Viscans kung na may plano, do it legally na lang para dili ta magka-problema. Attorney, napa ba kailangan ikaambit nga mga impormasyon or sakto ba ang tawag na kung service sa inyong department? Unsay mga service nga gi-offer sa inyong department? Sakto ba nga kung anong department siya? Sige. Sa amo office, basically gyud ang amo gyud ginakuha sa office is tanan legal services except nga kanang except kanang outside na sa VSU pero tanan mga legal matters or inquiries nga magkuan sa mga kanang faculties, sa staff or sa students, pwede nga tumuduol sa legal office. We give legal advices or opinions or unsay dapat buhaton. However, kanang in court na ganing time filing of case na in court or complaints kina may uban jud nga ngadto.
we can only give legal advice or maka-assess mi nila, but then kana is outside na sa coverage sa VSU, except kung si VSU itself ang kuan ana. So more on internal lang kung unsay mga legal matters internal sa BSU. Pero kung outside court na or like example fiscal's office ana, igo lang mi mo assess or mohatag og opinion, but dili gyud mi maka Makuban pa dito sa no, I like kami ang mo file in court ana. With respect. So, mga higala, so, mao kadto si Attorney Karen Abigail S. Monteron para ning atong tulumanon ang serbisyo estudyante para sa topic nga Anti-Hazing Act of 2018 or Republic Act number 11053. Daghang salamat, Attorney, sa imong pagsanong kay medyo wala gid igong oras. Daghang salamat na sa imong pagsanong sa among invitation. Thank you. So, mao kadto mga higala ang atong programa ang Serbisyo Estudyante. Wala gid igong oras. Daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo ug sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo ug sa kinitubukang puwersa sa DYDC FM 104.7 kini si Glodic Kayonda alang ning atong tulumanon ang Serbisyo Estudyante. This is DYDC FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca Paipay City, Leyte, Philippines.